Good evening po sa ating lahat. At bago po tayo magsimula, ay dadakot po muna tayo sa pagbati sa mga may kaarawan. Ngayong October 15, kay Roy Bacchini, Nick Guson Pangan, Jesse Hermosilla, Jeffrey Tionco Bugnot, at kay Arisa Pariscal de los Reyes. Isa po sa aking schoolmate sa Manila High School na kung saan sa next year, January, ay magdaraos kami ng aming golden anniversary. 1975 batch po kami sa Manila High School. Ganun din po, belated happy birthday kay Chavit Memorize, Aaron Cortez, Marvin Genova, Alan Manzano, at ganun din po kay Migo Ordiz. At advance happy birthday po para sa October 16 sa mga sumusunod. Kay Butch Sobreviga, Beling Prieto Kilo, Toy Ramos, Ben Hernandez, at El Amparo Dexter. Maligayang kaarawan po sa inyong lahat at naway patuloy kayong pagpalain ng ating poong may kapal na may kalakasan, kalusugan at kapayapaan sa buong buhay ninyo. Maligayang kaarawan pong muli. At ganito po, shout out kay Lito Manlosa, Rene Rodilas, Tantan Garcia, Brum Tabilon, Bing Poraso, Ricardo Onrejas, at kay Eugene Dacoco. Kumusta po kayong lahat dyan at naway na sa mabuti kayong kalagayan. Ang ating po tatalakayin sa araw na ito ang article yung pong 8 seconds rule. Maganda po itong ating tatalakayin dahil marami po tumatawag sa akin tungkol dito. Okay, ang sabi doon sa Article 28-4, yung OBRI, ang sabi doon, A1 is straddling the center line and receives the ball from A2 who is in the backcourt. A1 passes the ball back to A2 who is still in the backcourt, straddling the center line, then A2 starts to dribble in the backcourt. Okay, isasali po natin sa wikang Tagalog ang para lalo nating maintindihan. Ang sabi po doon sa wikang Tagalog, si A1 ay nakatayo sa pagitan ng gitnang guhit. Nasaan po sa gitnang guhit. At nakatanggap ng pasa mula sa kakamping si A2 na kung saan ay nasa backcourt. Nasa backcourt po yung A2. Ipinasa muli ni A1 ang bola pabalik kay A2 na kung saan ay nasa backcourt pa ang A2. Nasa pagitan ng gitnang guhit si A2. At yung pangatlo, nasa pagitan ng gitnang guhit at nagsimulang magpatalbog ng bola sa backcourt. Okay ba? Okay, ulitin natin para mas maayos po. Ang sabi sa rules doon, yung A1 po ay nakatayo sa gitnang guhit. Ito po yung guhit, nakatayo sa straddling. Yung isang paa nasa frontcourt, isang paa nasa backcourt. Nung nakatayo siya, yung A2 ay nandoon sa backcourt. Ipinasa sa kanya ang bola, wala pa po doon yung violation. Okay? Ibinalik ng A1 ang bola sa A2 sa backcourt. Wala pa rin violation. Bakit po? Dahil yung pong A1 ay wala pang control doon sa frontcourt. Naka-straddle pa po siya. Yun ang unang senaryo. Pangalawang senaryo, yung A2 ay pinasa kay A1 ang bola at yung A1 ipinalik sa A2 ang bola. Ang A2 naka-straddle din. Wala pa rin pong violation doon. Kaya ba? Then, yung pangatlong senaryo, yung A1 na naka-straddle sa gitnang guhit, ang A2 galing sa backcourt, ipinasa ang bola, at ang ginawa ng A1, ipinasa sa A2 ang bola, naka-straddle doon, then yung A2, nagsimulang mag-dribble sa backcourt. Okay? Maliwanag ba doon? Tandaan po natin, wala po din yung ball return to backcourt, dahil wala pong team control sa frontcourt. At yung 8 seconds counting po, ay itutuloy. Wala pong violation doon. Legal play po yun. Pero ang counting po ng 8 seconds ay tuloy-tuloy.
Ibig sabihin, yung A1 naka-straddle, ang A2 nasa backcourt, doon paghawak ng bola ng A2 sa backcourt, nagsisimula ng 8 seconds count. Kaya ipinasa niya doon sa A1 na naka-straddle, hindi po titigil ang 8 seconds count. Then yung A1, pinasa ang bola sa A2 na sa backcourt, hindi po ititigil ang pagbilang ng 8 seconds, tuloy-tuloy po yun. Okay o, kahit naka-straddle yung A2, ipinasa sa kanya ang bola, tuloy-tuloy rin po ang bilang ng 8 seconds count. Kahit ang A2, pagkuha ng bola sa A1, nag-dribble po sa backcourt, pagpapatuloy pa rin ang pagbilang ng 8 seconds count. Yun po ang sabi sa rules. Kaya ba? Maliwanag ko pa tayo doon kasi po marami nalilito rin. Sabi sa ibang tao sa akin, sir, dapat ball return to backcourt yun. Sabi ko, hindi pa pwedeng ball return to backcourt na naka-straddle pa yung A1 eh. Wala, ano ba sabi sa ball return to backcourt? May team control sa front court. Wala pa pong team control yun. Ano yung team control? Yung team control, yung dalawang paa at yung bola ay nasa backcourt. Liwanag ko ba tayo doon? Kaya yung 8 seconds count din, hindi po ititigil. Kasabi sa pagtigil ng 8 seconds count, the moment the ball touch the floor or the moment the ball touched by one of the player who is to the front court. Naka-straddle pa po yun, wala pa po sila sa front court. Kaya tuloy-tuloy ang pagbilang ng 8 seconds count. Kaya ba? Maliwanag ba? Kaya nga ang sabi sa interpretation, in all cases, this is legal play by Team A. A1 does not have both feet completely in contact with the front court. And therefore, A1 is entitled to pass the ball into the backcourt. The 8-second count continue. Kung sabi sa interpretation doon. Kaya ang sa Tagalog, okay, ito po sa Tagalog doon. Ang sabi sa Tagalog, sa lahat ng sitwasyon, ito ay tamang paglalaro ng kupunan ng Team A o kupunan ng A. Wala pa ang dalawang paa ng A1 at di pa nakaapak ng buo sa front court. Kaya may karapatan pa si A1 na ipasa pabalik ang bola sa backcourt. Ang pagbilang ng 8 segundong palugit sa Team A ay ipagpapatuloy. Kaya maliwanag doon. Kaya sa Tagalog to, kaya maliwanag doon. Dire-diretso po ang counting ng 8 seconds. Hindi pa matapos. Maliwanag pa tayo doon. At dawa, sa sitwasyon na to, ay lalo tayong naliwanagan dahil maraming referee na nagugulat na naka-straddle daw. Nalilito sila. Ito maliwanag na ipiniliwanag ng OBRI sa Article 28-4. Okay ba? Ngayon po, wag po nating kalimutang mag-like, mag-follow, mag-share at mag-subscribe sa aking YouTube channel. At maraming salamat po sa lahat ng mga sumusubaybay sa aking YouTube channel. At bago po tayo magwakas, mag-iwan muli tayo ng isang salita ng Diyos. Ito ay matatagpuan sa John 14, chapter 14, verse 6. Ang sabi po doon, Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Yan po ang salita ng Diyos. At muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa muli, ito po ang inyong abang lingkod, former FIBA referee, Eto Camorongan. Bye-bye.